Hello guys, welcome to my channel, Rogin DIY TV Mix. For today's video mga ka-DIY, naalala nyo na ba to? Water dispenser, yung ginawa ko nung nakaraang buwan lang. Hindi na naman daw lumalamig at mainit na daw ang lumalabas. At ito, i-check natin. Ayan, mainit na nga ang lumalabas lahat, no? Ayan, mainit. At bubuksan natin to, no? Titingnan natin ulit kung ano ang problema. At isang linggo na raw itong ganito, hindi na nila nagamit yung malamig. At i-unplug muna natin at bubuksan natin ulit yung likod, no? Ayan, tingnan natin kung bakit hindi tumagal yung pisa na kinabit natin. Doon sa hindi nakapanood nito, no, na pag-repair ko, ay yung pangalan ng pisa wala na kinabit natin dito mga ka-DIY. Ito siya, thermoelectric cooling. Sa mga gustong mag-DIY, no, mga kagamitan sa bahay, madali na ngayon mag-DIY kasi marami ng pisa sa online. Hindi kagaya noong araw na mahirapan ka maghanap ng pisa. Hahanapin mo pa yung lugar kung saan ka makabili. Sa ngayon, madali na ang lahat. Ayan, balik tayo dito sa ating ginagawa, Tatanggalin din natin itong blower para ma-check natin yung ilalim nito kung anong nangyari. At ito yung blower niya, stock up pala. Ayan, stock up. So, itong blower ang dahilan kung bakit hindi siya lumalamig. Ayan, ngayon dahil na stock up tong blower na to, siguradong sira na rin yung thermoelectric cooling nito. Dahil dito sa blower ang buhay ng thermoelectric cooler. At ayan, patakan lang natin ng langis dyan, at ikot-ikutin, tapos testingan natin dahil malambot na siya. Ayan, ikot na yan, at kahit anong langis pwede dyan, patak lang naman siya para lumambot. Dahil tumigas yan mga ka-DIY, papalitan na rin natin tong thermoelectric cooling na to, tapos testing natin ulit. Ayan, okay na siya, umiikot na yan, malambot na dahil sa nilagyan natin ng langis. Kunti-kunti lang yung langis nito mga ka-DIY, hindi pwedeng marami dahil mabasa yung wiring niya. So ayan mga ka-DIY, okay na yan. Balik na natin yung sticker na tinanggal natin kanina. Yung mga ganitong blower mga ka-DIY, hindi basta-basta masira yan. Matitibay talaga yung mga blower na yan, Okay na yung blower natin mga ka-DIY. Check naman natin tong thermoelectric cooling natin, kung okay pa ba or bumigay na talaga. Pero pag ganun talaga mga ka-DIY, bibigay talaga tong electric cooling nito. Dahil maliliit lang yung winding nito sa ilalim mga ka-DIY, At testing muna natin to kung lumalamig pa. Ayan, wala na, init na lang siya. At natuyo na rin siya, wala ng thermal grease. At ito na yung bago mga ka-DIY, Ayan. Testing natin kung lumalamig. Ayan, malamig na siya mga ka-DIY, So mag-order muna tayo ng thermal grease sa online bago natin assemble to. 2,000 years later. At ito na yung in-order natin na thermal grease. Dumating na siya. Ayan. Ang halaga nito sa online, 20 pesos lang, So, ang laki na matipid mo pag nag-DIY ka. Dahil pag nagpa-repair ka ulit nito, labor pa lang 300 na. Pag tayo lang gagawa, ayan, DIY lang natin, 20 pesos lang yung pisa. Yun lang ang magagastos natin. Sa mga nagtatanong kung saan daw yung shop ko, wala po akong shop mga ka-DIY, More on DIY lang talaga ako, sa gawaing bahay lang, Pang sarili ko lang talaga itong mga in-upload ko mga ka-DIY. Pag-apply nga pala nito, manipis lang siya, hindi naman kailangan makapal. At kabilaan din natin lagyan kagaya nito. Ayan, lagyan lang natin ng dyan, manipis lang siya. Parang coating lang. Yan, ganyan lang. Para mayroon siyang pagitan sa gitna lang, Tapos kabilaan nga pala lagyan to. Ayan, ganyan. Kabilaan lang yung apply natin. Tapos yan, okay na siya. Yan, kabit na natin yan pag kumpleto na. Pagkabit nga pala nito mga ka-DIY, ayaw mabaliktad. Yung malamig dun sa may tangki, yung may dalawang hose, yung mainit dito sa blower. Ayan, ganun lang naman pag mga beginners tayo, mag-repair ng mga ganito. Kung paano natin tinanggal, ganun din natin ibabalik. Tapos pag mayroon tayong mga kaibigan na medyo may alam ng konti, ayan, pwede tayo magtanong, huwag na tayong mahiya. Natural na yon.
Dahil ganun din naman ginagawa ko mga ka-DIY, no? Tanong-tanong lang din sa mga kaibigan, tapos panonood sa YouTube para madagdagan ang ating kaalaman, okay? At ito na yung ginawa natin mga ka-DIY, no? Nabuo na natin. Tapos testingin muna natin bago natin isara yung likod para sure tayo na gumagana talaga siya. Okay, ayan, umiikot na yung fan dahil kanina stack up yan. Nilagyan natin lang langis, ayan, gumana na siya. Ayan mga ka-DIY, no? Update ko na lang kayo sa susunod na masira to. Kung kailan na naman masira, kung ilang buwan. Dahil yung part 1 nito maabot lang ng 5 buwan. Itong part 2 abangan na lang natin mga ka-DIY, no? Kung hanggang kailan. At testingan na natin mga ka-DIY kung malamig na siya. Ayan, malamig naman siya mga ka-DIY, no? Ayan mga ka-DIY, maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa susunod ko pang mga video. Salamat!